Speaker Martin Romualdez sa nakabili ng Forbes property na konektado. Eto anuhin muna natin yung title para balik tayo. Forbes property na inuugnay kay Romualdez aabot sa 1 billion umano. Ang pagkakasabi dito. Sige, pasok! Malalim ang kaugnayan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa nakabili ng Forbes property na konektado umano sa kanya. Bukod sa kabaro sa fraternity, kapwa may papel din umano sila sa tatlong kumpanya. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ang property na iniuugnay kay former House Speaker Martin Romualdez, pumapalo raw sa 1 billion pesos ang presyo. Ayon yan kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson, nakatakdang imbitahan sa next hearing ng komite ang nakapag-acquire ng property na ito sa 30 Tamarind Street. So I think yung naka-acquire is ito yung mga bataan, yung the Masquerade Girls. So tingnan natin, no? Hindi, maganda, kabang-abang din naman to, no? So let's see, doon sa next hearing, yung mga iimbitahan, no? Oh, si Erice. Ba't nandito sa likod si Erice? Hindi pala, iba pala. Kala ko si Erice. Kamukha. Sa Forbes Park. Yan ay ang Golden Pheasant Holdings Corporation na ang major stockholder ay si Jose Raulito Paras. Dati na rin siyang may mataas. Hindi mapagkakatiwalaan to. Si Raulo eh. Hindi. Sorry. Hindi, sorry. Napagdugtong ko eh. Jose Raulito. Ayun. Jose Raulito. Sorry. Ano nangyayari? Napagdugtong ko lang pala. Ha? Napagdugtong ko lang. Jose Raulito Paras. Oh, yun. Okay naman. Pwedeng may chance ang pagkatiwalaan, ha? Oh. Na posisyon sa tatlong kumpanyang iniuugnay kay Romualdez at sila ay fraternity brothers. Gustong pagpaliwanagin ni Lacson si Paras sa kung paano nito na-acquire ang nasabing property sa kabila ng presyo nito. Posibleng imbitahan din si Romualdez. Pero hindi pwedeng puwersahin ang congressman sa pagdalo dahil sa interparliamentary courtesy o pagbibigay ng respeto na tradisyon sa Kongreso. Una nang lumitaw na pampronta raw ng purchase ng property si flood control figure Curly Discaya na mismong nagsabing si Siya. Romualdez daw ang bagong nakakuha ng property pero itinanggi ito ng kontratista. Sabi ni Lacson, hindi raw ito para sabihin sapat na ito para i-implicate si Romualdez sa investigasyon, kundi posibleng makapag-provide ito ng lead sa investigating agencies na kailangan ng mga ebidensya. Wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Romualdez tungkol dito. Bukod sa South Forbes property issue, kailangan pang mag-explain ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan dahil sa mali-maling grid coordinates ng flood control projects. Mukhang kinakailangan kasing umulit ng ahensya sa pag-iimbestiga ng mga proyekto dahil nagmistulang guni-guni ang iilan, bunsod ng inaccurate coordinates. Dahilan ni Bunoan, galing daw ang mga records sa opisina ni... Na-discuss na natin yun, no? Kung ano yung kahalagahan ng mga coordinates, ano yung posibleng maging problema nga naman, no? Kung imi-mislead, no, using wrong coordinates. Late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral at iba pa ang initial coordinates ng mga proyekto sa actual site. Ang coordinates na pinrovide sa flood control projects ay ginamit sa sumbong sa Pangulo website. Sabi ni Lacson, 86% sa mga proyekto ay may mali-maling coordinates at nangangamba siyang posibleng gamitin itong dahilan para questionin ang credibility ng nasabing website. Sakaling maging evasive o hindi makipag-cooperate si Bunoan sa investigasyon, posible siyang makontempt at kalaunay ipaaresto ng Senado. Una nang sinabi ni Bunoan na handa siyang sumipot ulit sa susunod na Blue Ribbon hearing. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Yun nga, no? Kasi ba't kaya ganun? Kung nagsabi naman na nasisipot, tapos ng mga reporter tatanungin pa rin, no? Paano po kung hindi sumipot? Tapos sasabihin na, hindi, pero nag-confirm naman na. Oh. And ako naman, no, kagaya ng sinasabi ko, alam niyo naman, ako talaga, isa ako sa mga masugid na tagapagtanggol kay Speaker Martin. Bakit? Kasi nga, syempre, 'di ba, nung speaker siya, talagang kahit ano pa sabihin niyo, maninindigan ako, no, na pag si Speaker Martin is in
yan yung pinaka first defense natin pagdating sa sa kalaban, 'di ba? Sabihin niyo na kung ano mang sasabihin niyo, pero ako para sa akin, 'di ba? Yung pagka wala na si Speaker Martin, yung impeachment santambak na, no? Although we are confident na si Speaker Boji D naman susuriin niya ng maigi. Kung may nilapag dyan na impeachment, I don't want to be biased shit na dapat hindi, dapat ganto, dapat ganyan. Hindi, okay lang. Sige. Dumaan tayo sa prosesong tama, no? Ilatag yan. Pero pagka pag sablay, syempre pwede nating laitin yan. Baka naman ayaw. Kutsa sablay na yung niya, ayaw nyo pa magpalait, ha? Hindi, di ba maganda naman yung, especially yung reaction ni ni Congressman Luistro pagdating sa impeachment, di ba? So, yan, kaabang-abang din naman yan, no? Tingnan natin kung mai-coconnect ba talaga nila si Speaker Martin, no? And pag napatunayan natin na talagang si Speaker Martin is connected, diba? Tingnan natin, let's cross the bridge when we get there. So, ayan, tapos na tayo. Ba't ang ganon? Ganon lang. Tapos agad. Hindi. Siyempre, ayaw natin magkasakit talaga. Buti, mukhang lumalakas na tayo. Mga chokarans. Kasi, yung, di ba masama yung pakiramdam natin kahapon, hindi natuloy no? So, I think yung immune system natin because nung sa pagbibisikleta, no? Tapos syempre, nagsusumba na rin tayo. Nagsusumba kami ng wife ko. Tuloy-tuloy na. Pero pinaka-key, I think, is that good rest, no? Solid na 6 hours rest. Panalo na ako dun No, so ang tulog ko 12, gising ko 6. Ang problema sa akin, yung body clock ko always ang gising 6. Hindi, ganun talaga, 6 o'clock gising na tayo. So, kung matulog ako ng 2, ang gising ko 6. So, I have 4 hours. Kung matulog ako ng 3, 6 yung gising, 3 hours. Ganun lang yung calculation ng tulog ko. So, magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat, no? I would like to take this opportunity lagi na kayo pa sa malamatan, no? Pero yung sinabi ko kanina, yung mga dilawan, sige, mamaya discuss natin sa Banat Boy. Punta tayo, Doon sa Banat Boy. Right after. I think just give me a few minutes, magtitimpla lang ako ng kape. And then, or kahit wag na. Banat na kagad tayo para mas maaga ako makatulog, mas panalo para at least makapag-live tayo. And I think I'm gonna be starting my early morning show sa Banat Boy.